So, what's up sa inyo mga kaibigan, mga tropa. Ang video natin ngayon ay review sa aking motor na Monarch RM125ST o motor nyo rin. O sa mga nagbabalak bumili, panoorin nyo yung video na ito para malaman nyo yung mga naging experience ko at reviews ko sa pagdadrive ng motor na to simula nung binili ko siya noong June 25. Ang araw ngayon ay November 22 ngayon ang araw. So ayun guys, parang June, July, August, September, October, mga 5 months yata, hindi ako nagkakamali. Estimate, kay compute nyo na lang kung ilang araw. So ayun, ito ang ating motor. Yan, Monarch RM125ST. Wait lang, pakita ko sa inyo guys na mas maganda. So ayan siya guys. May mga ilang parts na rin akong napalitan sa kanya. And ayan, isasabihin ko na lang yung mga ibang upgrades na ginawa ko sa kanya at saka mga balak kong gawin in the future na mga upgrades gagawin sa kanya. Bali ayan ang kanyang itsura mga guys. So ayan po, tingnan nyo na lang. Ayos pa mga paps. Ayan. Bali ayun guys, motor natin na 5 buwan na. So ang mga naging experiences ko sa motor na to is okay naman siya. Matipid sa gasolina. All in all, para sa motor na gantong klase, na kumpara mo sa mga TMX, mga Yamaha na YTX, ganun, kayang-kaya niya makipagsabayan kasi kahit 125cc lang siya, mabilis na siya kasi umabot ako dito ng 105 na takbo, 105 km per 105 km per basta ganun, 105 km per hour yun. Tas ayun guys, bali ayun, malakas, matipid sa gasolina. Ang nakalagay sa papel niya is 1.8 liters per 100 km. Pero ako, sa driving style ko and sa pagpapatakbo ko na rin, umabot ako ng mga 40 km per liter. Yan. Ayun guys. So, ayun yung average consumption ng motor ko. Depende pa yan guys kung ano kayo magpatakbo, driving habit nyo, yung mga ganung bagay ba. So ayun, ang ginagasolina ko sa kanya is green, unleaded. Tama ba? Oo, yun. Pasensya na guys, medyo maingay pero alam ko naririnig nyo naman. So ayan, bali guys, kung ano na yung ang specifications naman nito is papakita ko na lang sa screen. Ayan, bali ayan yung specifications niya. So ang stock nito guys is though wala pa akong binagalaw sa kadena niya and stuff, yung itsura niya lang, ang stock niya kulay brown yan. Pero kasi yun, trip ko lang itim. Bali ayun guys, so ang performance base niya, ayun, kasi sabi ko lang kanina, okay naman, wala akong naging problema, and all in all, goods na goods siya gamitin daily, long ride, or kung saan mo mang gusto pumunta guys. Ayun, tingnan nyo na lang diba, ganda, konting na lang, magmumukha ng scrambler na. So ayun guys, kung gusto nyo bumili ng gantong motor, gusto nyo ng base bike na classic na gusto nyo i-build, pwede nyo bilhin ito. Yan guys, kasi mura lang siya. Ang SRP niya nung binili ko siya is 50,000 pesos. Sa ibang shop yata ng Skygo is 52. And yun, sinwerte ako na nakuha ko lang siya ng 50,000. Ayun. Bale guys, ayun, katulad ng sabi ko kanina, okay na siya. Wala akong masabi, okay siya. Ang siguro na lang ang maano ko na lang guys, kung consider nyo talaga siyang bilhin, kung nagdadalawang isip kayo, kung naghahanap kayo ng racing ganun na motor, wag nyo na guys, wag nyo na pangarahin kasi mabagal talaga to guys, yung motor na ito, kasi hindi to pang racing. Katulad ng sinabi ko kanina,
all stock 105 km per hour yung takbo ko. Pero kung gusto mo talaga palakasin yung takbo mo, palit ka ng sprocket ratio, ng CDI, ng racing spark plug, o kung ano man. Kung gusto mo gawin yun, gawin mo yun. Pero kung ano ka lang, takbo-takbong pogi ka lang, okay na yung ganito guys. So wala ka nang masasabi sa performance niya, na goods naman na siya kahit all stock siya, kasi ganito yung motor natin, hindi naman pang racing eh. So ayun, unang-una, wag kayo mag-expect na mabilis ganyan. So tama na yung takbong 60 to 80 ganyan. 100 kaya niya pa eh. Though kapag may angkas ako, hirap siyang maka 100. Yun guys pala. Pag may angkas kayo, medyo hirap yung motor natin. Lalo na ako. Ako kasi guys, 60 kilos ako eh. So kayang-kaya pa marurot ng motor na kasi nakadepende rin yan guys sa bilis ng motor natin, sa timbang natin, tsaka sa angkas natin. So ayun guys, yun. Tapos ang lakas niyang humatak guys kapag ramdam nyo agad yung yung palo ng alam yung malakas eh, konting konting lang eh, lilipa rin kayo. Yun, wala talaga masabi guys. So ayun, all in all, in 5 months wala akong naging problema, goods lahat, at okay na okay. Siguro na lang ang naging problema ko is na yung hindi gumagana yung niya, yung starter. Yun, well, common naman na yun. So ang ginawa ko is mahina na pala yung baterya guys. So ayun, doon nakalagay naman sa manual ng motor natin 4K is i-check natin yung odo natin ng 4K. Ang odo ko ngayon is ilan? Ayan guys, 4,607. So ayun ang odo natin guys. So kaya parang pumapalya na yung baterya ko. Pero kapag mainit naman siya, na patakbo ko, gumagana. Tapos isang problema pa yung yung bigla akong namamatayan kapag naka-minor minsan. Yun naman ang problema doon, madumi pala, barado daw yung jet, sabi nung mekaniko na pinagpalinisan ko ng karburador. Yun lang pala guys ang problema, karburador. Yung pinalinis ko lang and goods na ulit siya. Ngayon goods na ulit siya. So ayun guys, so ayun, dalawang problema lang naman yung na-encounter ko ngayon. Pero all in all, good siya guys. So ayun lang, maraming salamat, and I hope you subscribe to my YouTube channel and more videos to come para sa ibang videos na gagawin natin tungkol sa motor na to.